Nakamasid lamang si Paula Danica sa lalaking kasama niya sa motel habang tinatangay ito ng mga pulis. Daig pa niya ang naka-drugs. Groggy pa siya. Ang bigat-bigat ng kanyang ulo at parang naduduwal siya na hindi niya maunawaan. Sir, anong nangyayari? Tulirong tanong ng lalaki. Dandan, tatanungin uli kita. Kilala mo ba ang lalaking ito? Tanong sa kanya ng Tito Vincencio niya. Ito ang ama ng kanyang best friend at isang retiradong pulis. Ito rin ang may-ari ng motel na iyon. Hindi po. Hindi ko po kilala yan, tugon niya. Tutop ang noo. Wala pang ilang minuto nang magising siya sa munting tapik sa kanyang pisngi. Nang magmulat siya ay si Tito Vicencia ang nag-isna niya. Kung hindi pa niya nakita ang menu ng motel ay hindi niya malalamang naroon pala siya sa isa sa mga silid doon. Kaagad siyang tinanong ng bot-ihing matanda kung kilala niya ang lalaki. Nang sagutin niya ng, hindi, ay pinusasan na nito ang lalaki. At hayon nga, muli siyang tinanong na sinagot naman niya sa abot ng kanyang makakaya, kahit parang nais niyang humiyaw sa sakit ng kanyang ulo. Sige, damputin na yan, wika ni Tito Vincencio. Hiha, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala rito. Mag-uusap tayo kapag bumuti-buti na ang pakiramdam mo. Tumango na lamang si Dandan, masamang-masama pa rin ang pakiramdam. Kahit gumuho ang mundo, wala siyang gagawin kundi bumalik sa pagkakahiga. Kung hindi ay mamamatay siya, iyon ang pakiramdam niya. Sir, baka pwedeng pag-usapan to, wika ng lalaking naka-briefs lang. Pilit na itong inilabas ng silid ng mga pulis. Ang isa sa mga iyon ay ibinato pa sa lalaki ang damit na malamang ay pag-aari nito. Siya ay nahiga na at nang may pikit na uli ang mga mata ay agad nang nakatulog. Nang muling magising si Dandan ay payapa na ang paligid. May pagkain sa bedside table at maliit na note mula sa Tito Vincencio niya. She felt filthy and nasty, nagtuloy siya sa banyo. Masakit pa rin ang kanyang ulo ngunit nang mag-shower siya ay guminhawa ng bahagya ang kanyang pakiramdam. Walang ibang choice si Dandan kundi ang isuot ang mabaho ng mga damit niya. Napapalitok siya ng unti-unting maalalang nalasing siya ng nagdaang gabi. No, hindi nalasing, naglasing. At bagaman hindi niya ganap na naaalala ang mga nangyari sa kanya, mayroon siyang pabugso-bugsong alaala tungkol sa isang lalaking nakasama niya. Was that really Harold? Napailing si Dandan. Of course, it wasn't Harold. Harold passed away 2 years ago. Death anniversary nito nang nagdaang araw. It was the main reason why she drank alone and decided to walk the city streets, like they did back then. Ang kaso, noong sila ang naglalakad, hindi nila ginagawa iyon sa kalsada sa lungsod kundi sa tahimik na kalye ng subdivision kung saan nakabili si Harold ng magiging bahay sana nila. Kaagad na iniangat ni Dandan ang telepono at tumawag sa ibaba. Hindi nagtagal at naroon na ang Tito Vincencio niya. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Iyon ang nakagawian nitong itawag sa kanya noon pa. Ang anak nitong si Minerva ay 2 taon nang sa Amerika nagtatrabaho. Kahit ganoon, madalas pa ring binibisita niya ang matanda sa bahay ng mga ito. Napalapit na siya sa matanda, maging sa asawa nito. Okay naman po, Tito. Salamat po. Ano po ba ang nangyari? Bumakas ang galit sa mukhang Tito Vincencio niya. Aba, itinawag sa akin ni Kire na nandito ka raw. Nakita ka raw niya. Buti ka mo at siya ang nakatao sa ibaba ng dalhin car ito ng walang hiyang lalaking yun. Ang Kire na tinukoy ng matanda ay ang pamangkin nito na kilala rin niya. Tito, sa tingin ko, tinulungan lang ako ng lalaking yun, aniya. Hindi sigurado si Dandan ngunit iyon lamang ang naiisip niyang posibleng nangyari. Nang magising siya kanina ay bahagya lamang niyang nasulyapan ang lalaki. Ang hitsura nito nang nagdaang gabi ay hindi niya gaanong maalala, ang tanging naaalala ni Dandan, inakala niyang nakita niya si Harold. Sa isang bus marahil.
Hindi rin siya sigurado dahil sa sobrang kalasingan. Siguro naman ay walang nangyari sa kanila ng lalaki. Siyempre ay mararamdaman niya kung sakali mang may naganap sa kanilang dalawa. Isa pa ay bihis naman siya. Ang lalaki lamang ang naka-briefs lang. Posible kayang nasa akto na ito ng pagsasamantala ng dumating ang Tito Vincencio niya. Marahil, naguluhan tuloy si Dandan. Hindi niya alam ang gagawin sa lalaking iyon. Ano bang nangyari sa iyo kagabi? Nabahira ng pagkadismaya at pag-aalala ang tinig ng matanda. Napayuko siya. Kahapon po ang death anniversary ni Harold. Hindi na kumibo pa si Tito Vincencio, tumango na lamang. Kilala na nito ang ex-fiancé niya. Silang dalawa pa ni Harold ang kumausap sa matanda para kunin sana itong saksi sa kanilang kasal sa huwes. Ang kaso ay hindi natuloy ang kasal nilang iyon. 1 week before their wedding, Harold met a car accident. He died on the spot. Huling araw ng burol nito ang araw sana ng kanilang kasal. Ni hindi niya nagawang isuot ang simpleng dress niya. Ang plano nilang engranding kasal pagkalipas ng 6 na buwan ay ni hindi nila naiplano ng maayos. Nasa presinto ang taong yun. Anong gagawin natin? Pupuntahan ko po, Tito. Sige, maiwan muna kita. Kumain ka na muna. Tumango si Dandan at kumain na nga. Pagkatapos ay hinalungkat niya sa kanyang bag ang cellphone niya. Wala iyon doon. Napamura na siya. Ang huling naaalala niya, noong nasa bar siya ay gamit pa niya iyon. Binabalikan niya ang text messages ni Harold sa kanya na 2 taon na ang lumipas ay hindi niya binubura. Walang pakialam na inilabas niya ang obsolete ng cellphone niya sa bar, ang cellphone na hindi niya mapalit-palitan sapagkat kapag inililipat niya ang SIM card sa ibang unit ay nawawala ang ilang messages ni Harold. Where could that damn phone be? Itinaktak na ni Dandan ang bag niya ngunit sadyang hindi niya mahagilap ang kanyang cellphone. May umahong helplessness sa kanyang dibdib. Iniangat niya ang auditibo ng phone ng silid at nag-request ng outside line. 3 mobile phone numbers ang solado niya sa kanya, kay Harold, at kay Karen, ang kaibigan niya sa trabaho. Inunang tawagan ni Dandan ang kanyang numero ngunit walang sumasagot doon. Kung sino man ang nakakuha niyon ay sadyang malaki marahil ang pangangailangan. Iyon ang uling unit na kahit mag-text siya sa kalsada ay hindi may snatch. Nang sa wakas ay matanggap niyang hindi na marahil niya makikita pa ang cellphone niya ay si Karen naman ang tinawagan niya. Karen, Dandan to. Where have you been? Kagabi pa ako tawag ng tawag sa'yo. Alam ko. Naaalala niyang nakailang tawag si Karen noong nasa bar siya ngunit hindi niya sinasagot. Nais niyang mapag-isa ng nagdaang gabi. Pasensya ka na. Kanina pa ako tumatawag sa apartment mo, wala ring sumasagot. Muntik na akong tumawag sa pulis. I'm fine, pero pupunta ako sa presinto. It's a long story. The thing is, I don't think I can go with you today. Usapan natin ngayong sasamahan kita sa mall, di ba? I can't go. I feel like shit. Nasaan ka ba? Sa San Juan na kita. Napilitan si Dandan na sabihin dito kung nasaan siya. Nagbili na rin siya ritong magdala ng damit niya. Malapit lamang naman ang bahay ni Karen sa kinaroroonan niya. Taga-Alabang Hills ito. Mayaman ang pamilya nito. Anak si Karen ng may-aring Serial Data, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Siya ang assistant nito ngunit dahil magkasing edad sila, parang hindi niya ito amo kung ituring niya. Ganoon din naman si Karen sa kanya. Ang kaibigan ang nagsabing huwag na siyang magmam dito. Kalahating oras lamang ang lumipas at narating na ni Karen ang motel. Ipinakilala ito ni Dandan kay Tito Vincencio. Nang makapagpalit siya ng damit ay nag-convoy sila patungo sa presinto. Nang makarating doon ay nagsabi si Tito Vincencio sa mga pulis na ilabas ang lalaki at kakausapin nila. Ganoon nga ang nangyari. At nang muling makita ni Dandan ang lalaki ay natigilan pa rin siya. He really looked somewhat like Harold. Ang hugis ng mukha nito, ang mga mata, ang ilong. Sa unang tingin ay hindi masyadong halata ang similarities na iyon.
Marahil, dahil sa unang tingin, ang unang mapapansin sa lalaki ay ang dating nito. He had the appeal similar to Robert De Niro's, but his face was so much like Harold's. Suddenly, she found it hard to breathe. Hiha, anong gagawin natin sa lalaking ito? Tanong sa kanya ni Tito Vincencio. Pwede ko po ba siyang makausap sa gilid? Hinako ko ang matanda at lumayo. Nasa opisina sila ng hepeng pumalit dito. Noon niya napansin na wala ang iyong ng lalaki. Bumaling mo to. Ano, papayagan mo na ba akong tumawag ng abogado ko? Tanong ng lalaki, hindi mo nakakita sa tulog ang galit. Ano mo ginawa mo sa akin? Tanong ni Dandan, nakataas mo. After all, hindi pa rin niya alam kung ano ang ginawa nito sa kanya na nang nagdaang gabi. Wow! Ayos talaga! Pinakata ka na lalaki at marahas ng hiling-hiling, halos magkadikit na ang mga ngipin. Ano ang gumawa ko sa'yo? Sana nga, wala na lang. Sana, pinapalaan na lang kitang masagasal sa kubaw. Sana, inuwa na lang kitang natutulog sa boss. Sana, nasuntok ng lalaki ang sariling tunod, halatang timping-timpi ang inis sa kamuling babahin. Tinatanong ka ng ayos, paano mo gandang sa lalaki? Ayos ka talaga, tumaas na ba ang adam sa ako? Nito, parang kita ng pag-ibati sa sarili ko. Ipagpapatuloy ang pagreklamo ayusin ako. Panilang ka, sa huli ang mamanggang muna ito. Lasing ka, parang kang nagwawala sa kubaw. Yung tekay mo sa rason, sinakay ka sa bus. Sinamahan kita, dahil mukha kang kawawa. Nagsalubong ang mga kulay ng lalaki, mukhang mainis na naman. Tapos, nakatulog ka sa bus. Mukhang laban ba? Labag sa loob nitong tiyakin ang bus. Hindi kita maiwan doon. Dinala kita sa moto. Bakit ka nagbubad? Tanong ni Dandan. Napansin niyang malayo ang paraan ng pananalitan nito kay Harold. Tinong-tino pala magsalita ang namatay na kasintahan niya. This one was rougher. Kung gusto mo ay magkailangan kita sa das. Sorry, para sabihin ko sa iyo, hindi ako pumapatol sa lasing nang nagwawala si Calceda. Tumaas na rin bagya ang tinig ng lalaki. Sinukahan mo ako. Alam mo bang matulog ako noon? Tingnan mo ako ngayon. Basta pa ang damit kung sinukahan mo. Nilaban ko. Kung pulmunyahin ako rito, naiintindihan mo ba? O baka tuwang-tuwa ka pa? May naiintindihan ka ba o baka naman lasing ka pa rin? Ikaw, sumusobra. Huwag mo akong sigawan. Asik ni Dandan sa lalaki. Hindi siya sanay na napagtataasan ng tinig. Kahit pa sa tingin niya ay sa lalaki ang karapatang gawin yun. Isa pa, nakaantay ang ego niya sa sinabi nito. Sa tao kasi ang pananalita nito ay parang napakatanga niya at tila wala siyang kwentang babae. Kaya saan ka na nagwawala sa kalsada? Ano pa ang masisunod pa roon? Hindi kita sinisigawan. Natutok na lalaki at nagpawala ng ginamura. You know what? That's it. Tumahimik ko. Nakakalaman ko sa'yo. Kung gusto mo kung gusto mo lang tanongin talaga ang kawala pala ba? Sige. Hindi man ako ang buong presyo. Kung natatas ka sa hapos dito, nagpili naman ako sa pagbihay. Matigasan tayo. Bumunod ang hihirin kalikod ng lahat. Mainit na galing. Nalapitan si Kanda na kanyang tinurin sa showers. Ayaw gusto mo mainit. Kaya ayaw kang makakasagot pa sa kung umibulong ang nakanda. Sana na ay nagtituhan ng lalaki ay hindi man nakikita presento. Wala na ang nangyari. Hindi gusto mo lalaki. Ang mga sunod ang pinagawa na siya ng tinakaw. Hindi na lang ako kung nagkatuloy na pamitin siya. Hindi mo siya umalis na presento ay nakapunan na sinigay. Sa lalaki, kasama na ang ginagawa ko. Huwag kinas ka. Talagang nagsigas para laki ang lalaki. This is me. 35 years old.